Laban ni Monster Inoue sa Las Vegas may panganib na malugi. Halos kasabayan niya kasi ang laban nila Ryan Garcia at Canelo Alvarez. May 2 laban ni Ryan Garcia, Haney at Lopez. May 3 laban ni Canelo kontra William Iscal, undercard si Ami Munguia. Ngayong May 4 ito na ang laban ni Naoya Inoue at undercard si Rafael Espinosa. Mukhang napag-iiwanan na ang top rank promotion. Hindi na mahanapan ng malupit na kalaban si Inoue. Huling 2 laban ni Inoue, hindi rin matunog ang pangalan. Ito ang laban niya kay matandang TJ Doheny at Yi Jon Kim ng Korea. Ngayon sobrang llamado ulit si Inoue kontra Cardenas. Lahat ng laban ni Inoue laging llamado, hindi pa siya lumalaban na dehado. Maging dehado na lang siguro si Inoue kung akyat sa lightweight division, pero depende pa rin kung sino ang kalaban. Sa ngayon tatayaan muna natin si Inoue by knockout sa round 3. Sa ibang banda, pahiya si Devin Haney kanina sa public workout. Binubo ng mga tao si Haney. Hindi pa lumalaban, nakatanggap na agad ng boo mula sa mga fans. Kahit sa workout na boring na ang mga fans mga tol. Paano pa kaya sa laban? Pero sobrang llamado ngayon si Haney kontra Jose Ramirez. Pwedeng Haney ito by decision o kaya Jose Ramirez by knockout. Sa laban naman ni Teofimo Lopez, pinangako niya ang isang knockout. Pero mahirap din itumba si Arnold Barbosa. Isang undefeated ito at huling tinalo si Jack Catterall. Mababa lang ang knockout percentage ni Barbosa, 34% lang, kaya ang pag-asa nito decision. Sa iba pang balita, Canelo Alvarez sinabing talo dapat si Crawford laban noon kay Badrimov. Talo si Crawford o kaya pwede raw maging tabla. Siguradong alam na raw ni Crawford ngayon na mahirap umakyat ng dibisyon. Hindi na raw tatalab ang suntok ni Crawford sa 168. Tinatamaan ng solid si Crawford kontra Madrimov. Paano na lang kung dimasong kamao ni Canelo ang tumama? Sa ibang banda may nagtanong kung promoter daw ba ang nag-aayos sa mga laban. May maiksing paliwanag yan mga tol. Ang isang promoter kasi kumukuha po yan ng isang matchmaker. Ang maging trabaho kasi ng matchmaker, syempre hanapan ng kalaban ng isang boxer o mga boxer na hawak ng isang promotion. Ngayon, itong matchmaker kung mahanapan niya ng kalaban ng isang boxer, magkakaroon na po yan ng negosasyon sa pagitan ng dalawang boksingero. Syempre kasama na dyan ang kanilang mga promoter para pag-usapan ang bayad. Kung magkasundo na sa bayad at venue, dito na po magkapirma ng kontrata. Dito na papasok ang malaking trabaho ng promoter. Ayusin ang isang boxing event, ipromote ang mga boxer at magkakaroon ng press conference. Syempre mga tol, promoter ang gagastos sa isang boxing event. Kaya bad trip din ang isang promoter kung lugi ang event. Kaya malaking factor ang mga sponsor sa isang boxing event para hindi malugi ang isang promotion. Laging magpartner yan mga tol, promoter at matchmaker. Tulad na lang dito sa laban nila Ryan Garcia. Promoter dyan si De La Hoya at si Ed Hearn. Magkaibang promotion. Iba rin itong mga matchmaker. Sample ng magaling na matchmaker mga tol, walang iba kundi si Sean Gibbons. Trabaho niya hanapan ng kalaban ang mga boxer na hawak ng MP promotion. Kaya mahirap panggain si Gibbons dahil maraming koneksyon. Di ka mabibigyan ng magandang laban kung babanggain mo si Gibbons.